when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. Magandang gabi po muli mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Bishop Ray Eramis ng Christian Cathedral Church, na laging nagtatanggol at nagtuturo ng katotohanan at nagtutuwid naman ng mga kamalian at kasinungalingan. Ngayong gabi ay napakahalaga po ng ating pag-aaralan at ito po ay patungkol sa pagiging ama o pagkaama ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa Isaiah chapter 9 verse 6 ay ganito po ang ating mababasa, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Dito po mga kapatid, ating nakita na sa isang hula ni Propeta Isaiah na ang Panginoong Hesus ay tatawaging walang hanggang Ama. Kaya ang tanong, si Jesus ba ang Diyos Ama? Na gaya ng sinasabi ng mga Unitarian o ng tinatawag nating oneness. Alam niyo po, meron lamang isang Ama. At ang Amang iyon ay walang iba kundi ang Diyos na atin pong Ama. Ayon sa 1 Corinthians chapter 8 verse 6, nakalagay po ang ganito, ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama, na buhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay at tayo'y sa Kanya. At isa lamang Panginoon si Jesucristo na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay at tayo'y sa pamamagitan niya. Mga kapatid, maliwanag na sinasabi ni Apostol Pablo, mayroon lamang isang Ama, isang Diyos ang Ama at isang Panginoon, walang iba po kundi ang Panginoong Jesucristo. Ang Panginoong Hesus ay tinatawag na Ama ayon doon sa ating nabasa Isaiah chapter 9 verse 6. Sa tinatawag nating paraang relational or functional. Hindi po siya ang Diyos Ama. Sapagkat there is only one God, the Father, and there is only one Father who is our God, the Father, na Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi maging Panginoong Jesucristo, kinikilala po na ang Diyos ang kanyang Ama at ating Ama. Sa Juan 20:17, ganito po ang nakasulat. At sinabi sa kanya ni Jesus, huwag mo akong hipuin sapagkat hindi pa ako nakakaakyat sa Ama. Now, ang kausap po dito ng Panginoong Hesus ay walang iba po kundi si Maria Magdalena. Ngunit pumaroon ka sa aking mga kapatid, referring to the other disciples. At sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, at ang aking Diyos at inyong Diyos. So dito, mga kapatid, maliwanag na sinasabi ng Panginoong Hesus, ang Ama ay walang iba kundi ang Diyos na nagsugo sa Kanya. At ito'y sinabi niyang Panginoong Hesus kay
kay Maria Magdalena. Sapagkat si Jesus ay Ama, hindi nangangahulugan na dalawa ang atin pong Ama. Ang pagkaama ng Panginoong Hesus ay di nangangahulugan, sabi ko nga, dalawa ang ating Ama. There is only one Father, and that is God the Father. At di naman po tayo naniniwala na ang Panginoong Hesus ay yung Ama na nagkatawang tao. Hindi po, kasi lalabas, aral po ito ng modalism o ng tinatawag nating Unitarianism. Iba po ang Ama, iba po ang Anak. They are two distinct persons. In other words, ang Ama hindi ang Anak, at ang Anak ay hindi ang Ama, pero ang Ama at ang Anak ay iisa. Mamaya siguro pwedeng paliwanag ko pa po yon. Pero sinasabi natin, there is only one God, and that is the Father, and there is only one Father, and that is God. So para magkaroon tayo ng malinaw na pagkaunawa patungkol sa pagka-Ama ng ating Panginoong Hesus, siya po na ating pag-uusapan ngayong gabi. So ano pong ibig sabihin ng Ama? Very important na maunawaan po natin ang Ama para sa ganoon maintindihan natin ang fatherhood ng ating Panginoong Hesus. Father means source, o sa Tagalog ay pinagmulan. So, ibig sabihin ng tatay, pinagmulan. Halimbawa, ang ating tatay dito sa lupa, yung ating biological father, siya ang dahilan kaya tayo ay nandito sa mundo sa mundong ibabaw. Sapagkat sa kanya po nagmula ang binhi na inilagay sa sinapupunan ng ating ina na nang lumabas tayo po iyon. So, ang ibig sabihin ng father ay source. At ang ating tatay sa lupa, pinagmulan o binhi, pinagmulan ng binhi na nailagay sa tiyan ng ating nanay. Na kung saan na-develop po tayo within 9 months at naging isang sanggol sa sinapupunan ng ating ina. Kung wala ang binhi ng lalaki, kahit ang babae po ay may fertile egg, hindi po magkakaroon ng pagbubuntis sapagkat kailangan ng binhi at ng itlog o ng fertile egg na nasa kababaihan naman. So pag nagkaroon po nito, magkakaroon tinatawag na sanggol. At ito ang problema ni Maria nang tinanong niya ang anghel ng Diyos na si Gabriel. Sabi ng Lucas 1:30-35, at sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot Maria, sapagkat nakasumpong ka ng biyaya sa Diyos. At narito maglilihi ka sa iyong tiyan at manganganak ka ng isang lalaki. At tatawagin mo ang kanyang pangalang Jesus. Siya magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan at sa kanya ibibigay ng Panginoong Diyos ang luklukan ni David na kanyang ama. At siya mag-aari sa angkan ni Jacob magpakailanman at hindi magwawakas ang kanyang kaharian. At sinabi na Maria sa anghel, paanong mangyayari ito? Sa ako'y hindi pa o hindi nakakakilala ng lalaki. Sa madaling Tagalog po ay hindi pa po siya nasisipingan. At dapat po nating maunawaan na ang pagkakaroon ng sanggol sa sinapupunan ng isang babae ay sa pamamagitan ng pagsisiping ng lalaki at ng nanay nito. Kaya ang sabi ni Maria, paano ako mabubuntis? Wala pa akong lalaking sumisiping sa akin. Hindi pa po sila ng panahon na yon nagkakaroon ng pagtatalik ni Jose na kanyang magiging asawa. At sumagot ang anghel at sinabi sa kanya, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya naman ang banal ay panganganak ay tatawaging anak ng Diyos. Mga kapatid, gusto ko pong linawin na hindi po ang banal na Espiritu ang tatay ni Jesus. Ang Holy Spirit ang kasangkapan ng ating Diyos upang mabuo ang sanggol sa sinapupunan ni Maria. So ulitin ko po, hindi po ang Holy Spirit ang tatay ni Jesus, kundi ang tatay ni Jesus ay ang Diyos na kataas-taasan. So yung bining inilagay, yung salita na naging tao, inilagay sa sinapupunan ni Maria, ay nagkaroon ng laman sapagkat sa kapangyarihan at kagagawan at paglilid ng banal na Espiritu Santo. So, yung source
ng ating buhay dito sa lupa ay tinatawag nating Ama o Tatay. Ganun din naman, ang source ng ating spiritual life ay tinatawag nating Tatay. John 17:3. At itong buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. At siyang iyong sinugo sa makatwid bagay, si Jesucristo. Mga kapatid, ito po, para maunawaan nating lubos, ang pagkagamit ng Panginoong Hesus sa John 17:3. Sabi niya, ito ang buhay na walang hanggan. Alin yon? Na makilala nila na iisang Diyos na tunay. So ang pagkakaroon ng buhay na walang hanggan ay ang makilala ang Diyos na siyang iisa na tunay at idinugtong doon at siyang iyong isinugo sa makatwid bagay si Jesucristo. In other words, hindi po natin binabaliwala at pinabubuluan na ng Diyos natin ay ang Ama at ang Ama ay ang ating Diyos. Pero malinaw na sinasabi rito, ang pagkakaroon ng buhay na walang hanggan or eternal life ay ang makilala ang Diyos na iisang Diyos na tunay, ang Ama. At ganun din yung isinugo niya ang Panginoong Hesus. Hindi po pwedeng dapat tuldo ka na at makilala na ikaw ay makilala ni isang Diyos na tunay. Period. Hindi po. Because the Father is the source of life or the source of all spirits. Si Jesus naman, ang source ng quicken o made alive is spirit. Tandaan po natin, namatay ang spirit man o yung spirit inner man ng tao nang siya po'y magkasala, si Adan, kumain ng bunga, si Adan at si Eva. And since then, namatay po ang kanilang spirit man or spirit life. So ang Panginoong Hesus, sa pamamagitan niya ay matatanggap at makababalik at mabubuhay ang namatay na spirit man. Kaya sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life, and no one can come to the Father but by me. Ang buhay na ginamit po doon sa Greek word ay Zoe. Lahat po tayo ay mayroong suke life galing sa ating tatay kay Adan. Pero yung Zoe life, dahil tayo po'y namatay spiritual through Adam, pero mababalik po ito sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Kaya binabanggit ito sa John 17:3, ang pagkakaroon ng Zoe life o eternal life ay sa pamamagitan ng pagkakilala sa Diyos na ating Ama at doon sa kanyang isinugo na may Zoe life, dahil ang may Zoe life, ang kanyang isinugo ay Zoe life, and through the servant o through whom God sent, ang ating Panginoong Hesus, we can receive eternal life. So, yung John 17:3, hindi po natin binabaliwala na ang Diyos nating Ama ay Diyos. Pero huwag natin kalimutan, ang konteksto o syntax na pinag-uusapan po dito, paano magkakaroon ng buhay na walang hanggan. That is by knowing God and knowing the one whom He sent, the Lord Jesus Christ. So, naunawaan po natin ng pagkakaroon ng eternal life ay ang pagkakilala sa Diyos, sa Ama, sa pamamagitan ng kanyang anak. Bakit? Sapagkat ang tao po ay ne-separate sa Diyos nang ang tao po ay magkasala. Hindi po langit ang naiwala ng sangkatauhan, kundi ang kanyang ugnayan o relasyon sa Diyos. Kaya para mabalik ang ugnayan na yon at mabalik din at magkaroon ng eternal life, ma-made alive in the spirit na namatay during the time of Adam, kailangan niyang makilala ang Ama sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. Wala pong iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. So we receive our suke or earthly life from our biological father. But we receive our Zoe life or heavenly life from God through Jesus Christ. Kaya sabi po ng 1 John 5:11-13, at ito ang patotoo na tayo binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Saan daw po galing ang buhay na walang hanggan? Sa Ama. How we can receive it? Through His Son. Kaya tama yung John 17:3. Ang makilala kanila na iisang tunay na Diyos at ang iyong isinugo. Because you cannot receive the real life, the eternal o Zoe life, nang hindi ka dadaan sa Panginoong Hesus. Kaya kailangan po na binanggit na
John 17:3, hindi yun dapat putulin. Ang konteksto o ang syntax ay ang pagkakaroon ng buhay na walang God coming from the Father through His Son, through the Lord Jesus Christ. Kaya sabi rito, at ang buhay na ito ay nasa kaniyang anak. Alin? Yung buhay na walang God. Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Maring sabihin natin, nandyan po present ang God the Father, who is the source of eternal life or Zoe life. However, wala ang Panginoong Hesus na daan para natin ma-receive ang eternal life o Zoe life. Hindi rin natin matatanggap yung eternal life. Kaya napakahalagang papel ang ginawa po ng Panginoong Hesus sapagkat through the Lord Jesus Christ, we can receive eternal life. So kaya dito po sa parang ito, makikita natin ang fatherhood ng ating Panginoong Hesukristo. Verse 13, at ang mga bagay nito ay sinulat ko sa inyo upang inyong malaman na kayo mayroong buhay na walang God. Sa paanong paraan? Sa makatwid ay sa inyong pananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Sino ang source ng eternal life? The Father. But how you can receive eternal life? Through Jesus Christ. At dahil sa ang Panginoong Hesus, ang siyang daan, ang pinananahanan ng anak ng Diyos, may eternal life na galing sa ating Diyos na sa ating Ama. Bakit? Sapagkat binuhay po niya yung ating patay na espiritu. At ang nagbumuhay ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Pangalawa, ang mga leader ng isang pamayanan o bansa ay tinatawag pong tatay. Halimbawa, yung mga pinuno ng ating bayan ay tinatawag pong tatay ng ating munisipyo. Okay? Basta po, leader ng bansa o lupa ay kinikilala natin, lalo sa ating bansa, na tatay. Ang isang magandang halimbawa ay ng ating Pangulong President Duterte ay naging Pangulo. At madalas tinatawag siya na Tatay Digong, na tatay ng ating bansa. Bakit? Kasi ang trabaho ng tatay ay maging source ng lahat ng pangangailangan ng mamamayan. Pangalawa, magbigay ng proteksyon at mag-provide ng needs ng kanyang bayan. Dito po nakikita natin ang pinuno ng isang bansa o ng isang bayan ay tinatawag na tatay. Tatay ng bansa, tatay ng bayan. Pangatlo, para masabing isang nilalang ay tatay, ay yung tinatawag nating proponent o yung nagpasimula o yung naka-invento. Si Andres Bonifacio po ay tinatawag na tatay ng katipunan sapagkat siya po ang founder ng KKK, kataas-taasang kagalang-galangang mga katipunan na mga anak ng bayan. Sino mang proponent o pinagmulan o inventor ay kinikilalang tatay ng kanyang inbensyon. Halimbawa, si Pastor Cesar Castellanos ay tinatawag na Father of G12. Nakita niya kung anong ginawa ng Panginoong Hesus, kaya dahil sa ginamit niya yung word na G12, discipleship through the government of 12, siya po'y tinatawag na Father of the G12 vision. Kasi siya po yung proponent. So dito makikita natin paano naging tatay. Source of life, our earthly father, leader ng ating pamayanan, at pangatlo, pinagmulan ng mga imbensyon. So, yun po ang pagiging tatay. Ngayon, paano ang Panginoong Hesus ay naging tatay? How Jesus became father? Tingnan natin, sa banal na kasulatan, meron pong dalawang ama. Ang unang ama, si Adan, na siya pinagmulan ng lahat ng human life. Sapagkat si Adan ay the father of all living soul. So lahat po ng sangkatauhan ay galing kay Adan. Kaya lumalabas siyang ating tatay na pinagmulan. Ang Panginoong Hesus kanina ay nabanggit na ang tatay niya ay si David. Referring na siya po ay galing sa talaangkanan o lahi ni Haring David. Si Adan naman ang pinagmulan po nating lahat. Bakit? Kasi lahat po tayo ay nakontaminado at nakurap ng kasalanan. Bunga ng pagsuway ni Adan at ni Eva. So siyang source
ng ating buhay, ng tinatawag nating living life or living soul, at siya rin naman ang pinagmula ng ating kontaminasyon at korupsyon sa kasalanan. Wala pong ibang tao na ginamit ng Diyos liban kay Adan. Gusto ko pong bigyan ng linaw. Kaya lahat po ng tao ay corrupted o kontaminado ng kasalanan. Wala pong exemption. Kung naunawaan mo ito, sapagkat sabi ng banal na kasulatan, for all have sinned and fall short of the glory of God. At wala daw pong tao na matuwid na hindi nagkasala o hindi nagkakasala. Bakit? Kasi nga po, lahat tayo galing kay Adan, si Adan, pinagmula ng corruption, kaya lahat tayo na-corrupt at na-kontaminado ng kasalanan. Romans chapter 5 verse 12. Kaya kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan, maliwanag po, sa isang tao, referring to Adam. At ang kamatay sa pamamagitan ng kasalanan, ang resulta ng kasalanan ay kamatayan. At sa ganito'y ang kamatayan ay nararanasan ng lahat ng mga tao, sapagkat ang lahat ay nangagkasala. I think si Enoch at saka si Elijah lang po ang dalawa na hindi po namatay. Now, si Elijah ay babalik po as one of the two witnesses in the book of Revelation. Kasi ang katawan po natin ito ay hindi po pwedeng magmana ng kaharian ng Diyos ang dugo, ang laman at ang buto. Kaya kailangan lahat po tayo ay mamatay, ma-destroy itong ating physical life so that we might receive a glorified body na mayroong eternal life. So kaya nakita po natin na si Adan ang pinagmulan ng unang buhay. Ang pangalawa naman, yung pangalawang Adan o yung huling Adan, referring to the Lord Jesus Christ, na source of eternal life. Siya po kasi ang ginamit ng Ama para mabuhay na muli ang ating namatay na espiritu, and nang sa ganon, we can connect to God, to the Father once again. Because all of us had been disconnected to the Father because of sin. Sabi nga, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob naman ng Diyos ay buhay na walang God sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang sino man na kay Kristo ay mayroong binuhay o ginising na espiritu. Meaning, ang ating espiritu dati patay, pero dahil sa espiritu ni Kristo na nananahan sa atin, tayo po ngayon ay mayroon ng tinatawag na Zoe life. Sa loob po natin ay mayroong dalawang klase ng buhay. Yung suke life, galing kay Adan, Zoe life, galing sa ating Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang lahat ng nakay Kristo, hindi po pwedeng walang Zoe life. Hindi po pangako ang eternal life. Now na po ito. Maliwanag ang John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believe will not perish but have eternal life. At ang eternal life po ay now na nasa atin na. 1 Corinthians 15:45, gayon din naman, nasusulat ang unang taong si Adan ay naging kaluluwang buhay. Ang huling Adam ay naging spiritong nagbibigay buhay. Mga kapatid, unang buhay na tinanggap natin doon sa ating physical life, suke life, kay Adan. Ang unang Adan, unang tao. Ang ikalawang buhay na meron tayong taglay natin ay yung galing sa ating Panginoong Jesucristo na sa pamamagitan niya ay nagising o binuhay yung ating mga namatay na espiritu. Bakit o Bishop namatay? We've been put to death, and because of sin, we are all dead because of sin. We are all dead spiritually, but because of Jesus, by His Holy Spirit dwelling in us, yung kanyang espiritu na nasa atin, nagkaroon po tayo muli ng espiritong buhay. Verse 8, chapter 8, verse 9 to 11 ng Roma, datapwat kayo'y wala sa laman, kundi nasa espiritu. Kung gayo'y tumitira sa inyo ang espiritu ng Diyos. Datapwat kung ang sino may walang
Espiritu ni Kristo, siya hindi sa kanya. Mga kapatid, gaano man tayo kabuti, gaano man tayo kabait, kung walang Espiritu ng Diyos sa atin, still we are spiritually dead. Ang meron lamang po tayo, religion o pinaniniwalaan. But still we are spiritually dead. Verse 10. At kung si Kristo ay nasa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan. Epekto rin po ng kasalanan, ang ating katawan ay na-subject into corruption. Kaya kailangan po nating mamatay. However, pero nasa loob natin ay buhay ng Panginoong Hesus, datapot ang Espiritu ay buhay dahil sa katwiran. We are physically still dead at magbubuhay lamang po yan when we receive our glorified body. But we already have the Spirit of life. The Spirit of life because of the Holy Spirit dwelling inside us. Verse 11, ngunit kung ang Espiritu niya ang bumuhay na maguli, kay Jesus ay tumitira sa inyo. Ang bumuhay na maguli kay Kristo Jesus. So sabi rito, kung Espiritu ni Kristo nasa sa atin, ang siya rin pong bubuhay sa atin. Kaya huwag tayong mamamatay at bayang mamamatay ng walang Espiritu ng Diyos. You may be good, you may be religious, and you may be a member of a religion na sinasabi natin ito original, ito pinagmulan ng lahat ng religion, mga kapatid. Ang garantiya na ikaw ay may eternal life, meron kang Holy Spirit. Kaya kung wala kang Holy Spirit, wala kang eternal life. Because the Holy Spirit is the source of eternal life na nagdudwell sa atin. So sabi rito, balikan ho natin. Ang Espiritu na bumuhay na maguli kay Kristo Jesus, sa mga patay, magbibigay buhay naman sa inyong mga katawang may kamatayan. Sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na tumitira sa inyo. Mga kapatid, kailangan ng Espiritu Santo nagdudwell sa atin. And anytime na tayo mamatay, meron tayong proof and assurance of resurrection. Hindi dahil sa mabait ka, hindi dahil sa may religion ka, you will be resurrected. I am sorry to tell you. Sabi po ng banal na kasulatan, magre-resurrect ka lang kapag ang Espiritu ni Kristo nananahan sa inyo. At dahil nananahan sa inyo, meron ka ng eternal life, meron ka ng soul life. So ang tanong, sino o kanino si Jesus ay naging tatay? Paano siya naging tatay? Si Jesus ay tatay po ng mga binuhay na Espiritu Santo. Ulitin ko po ang source ng ating life ay ang God the Father. At marireceive ang eternal life through Jesus Christ. Because without Jesus and without the Holy Spirit, we will never receive the Zoe life from God, our Father. So, yung mga binuhay na Espiritu na nananahan sa atin, sila po ang masasabi nating parang kasi yung pong position ni Christ as Father is a function. Okay? At relational. Ang totoo pong tunay na Diyos na Ama ay walang iba kundi ang ating Diyos Ama. John chapter 20 verse 19 to 22. Kailan nangyari na yung buhay na galing sa Diyos nakarating sa kanyang mga alagad? Sabi rito, nang kinapunan nga ng araw na iyon, ng unang araw ng sanglinggo at nang nangapipinig ang mga pintong kinaroroonan ng mga alagad, dahil sa katakutan sa mga Hudyo ay dumating si Jesus at tumayo sa gitna at sa kanila'y sinabi, kapayapaan ang sumainyo. At ang masabi niya ito ay kanya pinakita sa kanila ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Ang mga alagad nga ay nangagagalak nang makita nila ang Panginoon. Sinabi nga muli sa kanila ni Jesus, kapayapaan ang sumainyo. Kung paanong pagkasugo sa akin ng Ama, ay gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos nito, nang masabi niya ito, sila'y hiningahan niya at sa kanila'y sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. How we can receive the Holy Spirit? We can receive the Holy Spirit from God the Father through Jesus. Kaya tama ang sabi ng ating Panginoong Hesus,
ang makilala kanila na iisang tunay na Diyos at ang iyong bugtong na anak, because God is the source of eternal life, and that eternal life could be received through Jesus Christ. Kaya ihininga ng Panginoong Hesus ang Banal na Espiritu sa kanyang mga alagad at nagkaroon po sila ng Espiritu Santo. Ngunit nagbubukang lilwayway na si Jesus ay tumayo sa baybayin. Ito naman po yung senaryo na ang Panginoong Hesus ay tumayo sa baybayin habang ang kanyang mga alagad ay nagbalik sa pangunguhuli ng isda. Pero tandaan po natin na nahingahan na ng Panginoong Hesus sa John chapter 20 ang kanyang mga alagad. They already have eternal life through the Holy Spirit. Pero after nung pumunta po sila at nanghuli ng isda, ngunit nagbubukang liwayway na si Jesus ay tumayo sa baybayin. Gayunman hindi napag-alaman ng mga alagad niya na yaon ay si Jesus. Sa kanilang ay sinabi ni Jesus, "Mga anak, mayroon baga kayong anumang makakain?" Nagsisagot sila sa kanya, "Wala." Mga kapatid, hindi mo pwedeng tawaging anak ang sino man na hindi mo talaga anak. At dito makikita natin, pagkatapos hiningahan ng Panginoong Hesus ang kanyang mga alagad, siyang pinagmula ng buhay ng Zoe life, because yung Zoe life na galing sa Ama, dumaan through Him at na-receive ng kanyang mga alagad. Kaya ano nangyari? Ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, mga anak. Jesus is the Father of those who receive eternal life, because through Him, they receive eternal life. So sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, ang pagkakaroon ng buhay na walang hanggan ay makilala ang Ama, at sa pamamagitan ng kanyang isinugo, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. At kanyang sinabi sa kanila, "Ihulog ninyong lambat sa dakong kanan ng daong, at makakasumpong kayo." Inihulog nga nila at hindi na nila mahila dahil sa karamihan ng mga isda. Yaong alagad nga na iniibig ni Jesus ay nagsabi kay Pedro, "Ang Panginoon nga." Kaya't pagkarinig nga ni Simon Pedro na yaoy ang Panginoon ay nagbigkis siya ng kanyang tunika sapagkat siya hubutubad at tumalon sa dagat. So mga kapatid, dito nakita natin ang Panginoong Hesus tumawag sa kanyang mga alagad, mga anak. So ang mga alagad ng Panginoong Hesus ay tinawag na mga anak because they received the eternal life from God through Jesus. The source of eternal life, the Father. But we can receive that eternal life through Jesus. Kaya sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, tinanggap po ng kanyang mga alagad at tinanggap din natin ang buhay na walang hanggan, eternal life. So Jesus is the Father of those who made alive in the Spirit. So we receive God's life through His Son. The reason why receiving eternal life is by knowing the only true God, who is the Father, and through Jesus, whom He sent. Ulitin ko po, ang John 17:3, bagamat hindi naman po iyon ang pinaka-syntax na ang Ama ay tunay na Diyos, wala naman po tayong pagtutol doon. Pero ang syntax po doon ay ang pagtanggap ng eternal life na galing sa Ama through the Lord Jesus Christ. So we can return to God and we can have eternal life through the Lord Jesus Christ. John 17:3, ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala na iisang Diyos na tunay. Now, Jesus is talking to the Father, na makilala ng lahat ng tao na iisa lang ang Diyos. At ang Diyos na tunay na iyon ay walang iba kundi ang Ama. At siyang iyong isinugo sa makatwid bagay, si Kristo Jesus. Sa mga kapatid, malinaw na malinaw mula sa sikat ng araw. Malinaw pa sa sikat ng araw ang konteksto, syntax in John 17:3, hindi kung ang Diyos Ama ang tunay na Diyos, kundi ang Diyos Ama ang pinagmumula ng buhay na walang hanggan kasama ng kanyang sinugo, ang Panginoong Jesucristo. So Jesus commanded His disciple to call God as Father. Our model in Christian living ay wala pong iba kundi ang Panginoong Jesucristo, ang ating big brother or elder brother. Magsidalang niya kayo ng ganito, "Ama namin, nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo." At si Jesus, whenever He called on God, He always called to the Father. At
Modelo po kasi natin siya. Siya yung ating big brother. So ang tanong, anong ginagawa ni Jesus today? Siya po ang role niya ngayon, Lord and Savior at saka advocator. Okay? O tagapamagitan o ating pong intercessor based on Romans 8, hindi po ako nagkakamali, 37. However, nakalagay doon si Jesus is our intercessor. Kung nagkamali po ako ng verse, nandun po yon sa Romans chapter 8. At ang Panginoong Jesus po ay Panginoon. Ang role niya sa Trinity ay Panginoon, dapat natatalunin ang lahat ng kaaway ng Diyos. At ang ibig sabihin ng Lord ay ruler, owner, controller, boss. At tunay po ang Panginoong Jesus ang ating Lord. Sa kanyang ubasan, siya po ang ating Lord or boss. Sa pamilya ng Diyos, siya ho ang ating big brother. And at the same time, siya ang source of our eternal life. At ang uling kaaway na lulupigin ng ating Panginoong Jesus ay walang iba po kundi ang kamatayan. Upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. 1 Corinthians 15:24 to 28, sabi po rito, kung magkagay darating ang wakas. Excuse me po. Pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Diyos sa makatwidbigay sa bagay sa Ama. Pagkalilipulin na niya ang lahat ng paghahari at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan. Sapagkat kinakailangan siya magari hanggang mailagay niya sa ilalim ng kanyang talampakan ang lahat ng kanyang mga kaaway. At ang kauli-uli ang kaaway na lilipulin niya ay ang kamatayan. At kung lahat ng mga bagay ay may pasuko na sa kanya, referring to Jesus, at kung magkagayo ang anak rin, referring again to Jesus, ay pasusukuin naman sa nagpasuko sa lahat ng mga bagay, referring to God the Father, upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. In other words, ganito yun. Ang Panginoong Isus magsasubmit sa Father. And we understand that Jesus is not only Lord, but He is also God. So that yung kanyang Lordship ipapailalim sa God the Father at ang mamumuno na po at ang lahat, magiging lahat sa lahat na ay walang iba kundi ang God. In other words, yung kalagayang nung nakalipas na eternity past na Elohim, Father, Son, and Holy Spirit ay siya pong magiging kalagayan sa future, sa eternity future. Yung Father, yung Son, at saka yung Holy Spirit. But in the new heaven and in the new earth, ang presentation po kay Jesus ay hindi na po Lord, kundi Lamb of God. The Lamb that was slain before the foundation of the earth. Maliwanag po, siya yung kordero na pinatay bago palikain ng mundo. At ang lahat na nanganan sa lupa ay magsisasamba sa Kanya na ang kanyang pangalan ay hindi nasusulat sa aklat ng buhay ng kordero na pinatay buhat ng itatag ang sanlibutan. Mga kapatid, wala pa po yung physical na katawan at pagdating ng Panginoong Isus, siya po in eternity past was already slain. Na figure of speech at nangyari po yon nung siya po ay nagkatawang tao. 1 Peter 1:19 and 20, kundi ang malagang dugo gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis sa makatwid bagay ang dugo ni Kristo, na nakilala nga ng una bago itatag ang sanglibutan. Ngunit inihayag sa mga huling panahon dahil sa inyo. Mga kapatid, ang Panginoong Hesus ay kinikilala sa past, sa present, sa future bilang Lamb of God. At bilang pagwawakas, si Adan po ang source ng ating earthly life, ng ating suke life. Kaya tayo ay living soul because siya ang pinagmula ng ating living life as human o tinatawag nating suke life. Si Jesus naman, ang Panginoong Hesus, ang source ng ating spiritual life. Why? Because our spirit na namatay ay muling nabuhay because of the Lord Jesus Christ. Kaya ang Panginoong Hesus ay Ama. Pero we never call Him Father because He was called Father through the prophecy because of the relationship or relational na kanyang gagampanan sa ating buhay na kay Kristo.
Samantalang pinagmula ng ating pong buhay, the Father of all of all spirits ay walang iba kundi ang God. Si Jesus, ang tatay ng quickened spirit o made alive spirit. Si Adan, ang tatay ng all living souls. Ang God the Father, ang tatay ng all spirits. So ngayong gabi, nawa na unawaan po natin ng Panginoon Hesus, bagamat tinawag na tatay, sa Isaiah chapter 9 verse 6, hindi po niya sinabing, ako tatay nyo. Na nang sinabi niyang, ako at ang ama ay isa, hindi niya sinabing, ako ay ang ama na iisa. Kundi sabi niya, ako at ang ama ay iisa. Sa John 10:30. At sa mga sumunod na talata, sa John 10:38, sinabi niya, ang ama ay suma sa akin at ako ay suma sa ama. Hindi niya sinabing siya ang ama at siya rin ang anak. Kundi iba po yung ama, iba po yung anak, two distinct person. Ako at ang ama ay isa. Magandang gabi po mga kapatid. Ito po ang lesson natin ngayong gabi patungkol po sa pagiging ama ng ating Panginoong Jesucristo. Pagpalain po tayo ng ating Panginoong Diyos. God bless you po. So shoutout muna mga kapatid sa ating nasa live. Ayan. Fix ko lang yung camera. So kung meron kayong mga tanong mga kapatid ay mag-comment lang kayo at babasahin ko. Wait lang ha. Fix ko muna. Okay, so shoutout muna mga kapatid. Dito kay Eme Alfonso, syempre lagi-lagi yan sa aking live. Joseph Militar, kay Condrada Sibug Iramis, Narcisa Santos, Alma Sakdalan. Shoutout din dito kay Eddie Panton, kay Orly Calma. Shoutout mga kapatid kay Maylin. At dito kay Eme Alfonso, pwede bang magtanong, itong kasalanan ba sa Diyos ang lack of faith? Napanood ko ito, need ko more explanation. Ang pananampalataya ay napakalaga sa ating mga Kristiyano o tinatawag na nagtitiwala sa Diyos. Halimbawa, sa Efeso 2:8, for by grace you be saved through faith. Hindi naman po kasalanan ang walang faith. Ang masama, kung wala kang faith, hindi mo marireceive ang lahat ng bagay na galing sa Diyos. Kasi ganito yon. Parang ang way to receive blessing from God is through faith. Ang paraan para makabili ka ng mga paninda na gusto mo, kailangan may pera ka. So let me say this, ang pera na ginagamit natin, parang pera na ginagamit natin to receive the blessing from heaven is by faith. Kaya nga yung kanyang mga alagad, sabi niya, tulungan niyo po kami na mag-increase yung aming faith. Ulitin ko, wala pong nakalagay sa banal na kasulatan, letra por letra, na ang walang faith ay nagkakasala o makasalanan. Kundi kung walang pananampalataya, hindi natin matatanggap ang mga pagpapala na galing buhat sa ating Diyos. Because the only way to receive blessing from God and the only way to understand sa book Hebrews chapter 11, the chapter of faith, ay doon po natin makikita ang kahalagahan ng pananampalataya. So hindi po kasalanan, kundi kung wala ka nun, you will never receive blessing from God. So yun ang ating katugunan, Bro Rasha. Okay, tanong ni Joseph Militar, bakit po sinasabi ni Jesus na ang nakakita sa kanya ay nakakita na rin sa Ama? Kasi unang-una, sabi ng Panginoong Jesus, ako at ang Ama ay isa. Pangalawa, yung God na manifestation in the flesh ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Kung ano ang God, makikita natin ito kung anong ginawa ng ating Panginoong Jesus. Sabi niya, ang tatay ko gumagawa, kaya ako gumagawa rin. Ang expression ng lahat ng ginawa ng ating Panginoong Jesus ay ang expression ng God. Kaya nung sinabi niya, my Father and I are one, kaya sinabi niya, ang nakakita sa akin, nakakita na sa Ama. Pero hindi niya sinasabi na ako ay ang Ama at ang Ama ay ako. Kundi, Colossians 2:9, ang pagka-Diyos sa buong
kapuspusan ng pagkadiyos sa kalagayang tao ay na kay Kristo Jesus. Kaya tama na sabi niya, ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Ngayon, yung word na ginamit doon, my Father and I are one, ang Greek po doon sa word na one ay hen, H-E-N. Ang ibig sabihin, one essence, one nature. So, one essence na yun, ibig sabihin, ang Ama ay God, si Jesus ay God. But that doesn't mean two gods. Isa lang po ang God. Because the Word of God says that Jesus said, my Father and I are one. Dalawang person lang po yun. Pero iisang Diyos at yung person ng Panginoong Hesus sa katawang pisikal ay representation din ng God, hindi lang ng Son, hindi lang ng Holy Spirit, kundi ng Trinity. But by the time na sinabi ni Jesus, ang nakakita sa akin, nakakita na sa Ama, because siya ang fullness ng God in the bodily form. So yun ating kasagutan, Bro Rasha. Question dito, bakit ayun, sa John 10:30 yung tanong niya, bakit daw sinabi na ako at ang Ama ay isa? Oo, talaga. Kasi sabi ni Jesus, ang Ama'y nasa akin at ako ay nasa Ama. Hindi lang doon sa verse 30. I think on the verse 38 sinabi, at dumampot ang mga tao ng bato. At ang sabi ng Panginoong Jesus, Abi, bakit niyo ako babatuin? Ano bang ginawa kong mali o masama? At ang mga tao ay nagsabing, hindi ka namin babatuhin dahil sa gumawa ka ng mali, kundi nagpapanggap kang Diyos sapagkat tinatawag mo ang Diyos na iyong Ama, sabi nga ng John 5:18, na itinatapat mo or ini-equate mo ang iyong sarili mo bilang Diyos. Kaya ang ibig sabihin na ako at ang Ama ay isa kasi nga siya ay nasa Ama at ang Ama ay nasa Kanya. At the same time, ito yung hiwaga ng Trinity. Yung one God, one being, in three person, in three distinct person. Parang ganito, ulitin ko. Ang nakikita nyo po na nasa harap ng screen, ako ay isang tao. Pero ako po'y binubuo ng tatlong kabuuan. I am spirit, I am soul, and I am body. Kagaya din po ng ating Diyos because walang nearest analogy na pwedeng gamitin kundi ang kalagayan ng tao o ang kabuuan ng tao. Iisa po akong tao, pero ako ay tatlong kabuuan, spirit, soul, and body. Iisang Diyos, tatlong persona, Father, Son, and Holy Spirit. So yun ang ating katugunan, Bro Rasha. Okay. At sabi ni Fe Villanueva, yun po bang verse na my Lord and my God ay para po kay Jesus o sa Ama? Nung sinabi niyang my Lord and my God, that is to the Lord Jesus Christ. Kasi ang kaharap ni Tomas ay ang Panginoong Hesus. At ang Panginoong Hesus ang nagpapahawak kay Tomas. Tomas, sabi niya, hawakan mo ako. Ang Espiritu, walang buto, walang laman. Si Jesus, may buto, may laman, kaya nang hinawakan siya kasi sabi ni Tomas, maniniwala ako na si Jesus ay totoong nabuhay. Pag naipasok ko ang dulo ng daliri ko sa butas ng kanyang tagiliran, sa butas ng kanyang kamay. Kaya ang Panginoong Jesus napahawak sa kanya at sinabi niya, Panginoon ko at Diyos ko. It's not referring to the Father, it's referring to the Lord Jesus Christ. Sapagkat kung ito'y sama, this is sana'y sinaway ni Jesus si Tomas at sinabing, oy, nagkakamali ka. Hindi ako ang Lord, hindi ako ang God, ang Ama. So that's referring to the Lord Jesus Christ. Bro Rasha. Shoutout muna mga kapatid dito sa ating nasa live again kay Mary Jane Domingo, nandyan si Manny Simangan, ayan, Sunny Herrera, shoutout sa kanya, kay Vilma Paranog Manlapas, ayan, kay Evelyn Soratos, shoutout din mga kapatid kay Narcisa Santos, dito din kay Maylene Oshima mga kapatid, kay Orly Calma, at
kay Emmy Alfonso, nandyan, at si Pe, ito sa kanya. At dito din kay Pastor Arnel Aligarbes. Bro Rasha, oneness ba yung nagpapahayag? Hindi po ako oneness. Ako po ay Trinitarian na naniniwala na may isang Diyos na nasa tatlong distinct person. Ang oneness po ay one God, one person. Ang kagaya po natin ay one God, three person. So, hindi po ako oneness, ako po ay Trinitarian. Bro Rasha. Okay, so siguro ang mga next natin na question galing sa akin. Ayan, since wala pang nagtatanong. So, question dito, Pastor Ray. Sa mga oneness kasi ginagamit nila yung argument patungkol sa nung inutos ni Jesus na bautismohan nyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Holy Spirit. Tapos doon sa Acts, merong binabanggit doon na nabautismohan sila sa pangalan ni Jesus. Meaning, in conclusion, that yung pangalan ng Ama, Anak, at ng Holy Spirit ay yun na nga, Jesus. Paano mo sinasagot yung ganun na conclusion? Okay. Yung sa Book of Acts, baptize them in the name of Jesus or in the name of Jesus Christ, that simply means baptize them in the authority. Yung kaparaanan na ginawa ng Panginoong Hesus na itinuro niya paano magbabautismo. At sa Matthew 28:19 to 20, ay in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Kasi kung susundin ay Book of Acts, merong problema eh. Meron nakalagay doon in the name of Jesus. Another one ay in the name of Jesus Christ. Another one in the name of the Lord Jesus. Alin ang tama sa tatlo? In the name of Jesus, in the name of Jesus Christ, in the name of the Lord. So, ang tamang formula ng water baptism na itinuro ng ating Panginoong Hesus ay Father, Son, and Holy Spirit. Bakit? Kasi nang ang Panginoong Hesus ay bautismuhan, yung tatlong presence ng three person ay present simultaneously. Sa Matthew 3:16 to 17, bumukas ang langit nang si Jesus ay umahon mula sa tubig, bumukas ang langit, bumaba ang Espiritu ng Diyos sa anyong kalapati, at nagsalita ang Ama mula sa langit. Ito ang kinalulugdan kong anak. Mga kapatid, simultaneous three persons po yan. Kaya yung baptism ay sa formula ng Father, Son, and Holy Spirit. Ngayon ko yung sasabing ang pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ang pangalan po ng three persons ay YHWH. So Yahweh. Kaya kung gusto nyo sundin, gusto nyo literalin, in the name of Yahweh, Father, Son, and Holy Spirit. Hindi po in the name of Jesus kasi nung sinabing in the name of Jesus, it simply means in the authority na ng pagbubautismo sa pangalan ng authorization o in the name of Jesus. But on the actual water baptism per se, it should be done in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Ako pag nagbabautismo ay ganito. Dahil sa iyong pananampalataya sa Panginoong Hesus, binobautismoan kita sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Anak, at sa ngalan ng Espiritu Santo. Amen. Kasi, sasabihin ng iba, dapat sa pangalan ni Jesus. O nandun ay pangalan ni Jesus because of faith in the Lord Jesus Christ. At sasabihin ng Trinitarian, dapat Father, Son, and Holy Spirit. Nandun na rin po. Kaya nung sinabing sa ngalan ni Jesus, that means in the authority of Jesus, in the actual baptism of Father, Son, and Holy Spirit. Yan ang ating kasagutan, Bro Rasha. Siguro last question, bro. Dito sa topic na fatherhood of Jesus, kung merong ganito, fatherhood, paano natin i-reconcile yung sinabi ni Jesus na sabi niya wag daw patawag ng father o ibang ama dahil isa lang daw yung father. Tama yan, Bro Rasha. When it comes sa spirituality, isa lang naman talaga ang tatay. Now, let me say this, there are
There are different kinds of father. The biological father. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi mo pwedeng tawagin ng tatay mo tatay. Kasi siya nga ang source ng buhay mo na ipinunla sa sinapupunan ng iyong ina. Pangalawa, yung father in faith. Si Apostol Pablo, may mga anak sa pananampalataya. Si Timothy, si Titus. Sabi niya, mga anak ko yan sa pananampalataya. Pero hindi siya napapatawag na tatay. Kasi nga, tamang Panginoong Isus, huwag niyong tatawaging tatay o daddy o papa ang sino man dito sa lupa. Because there is only one God, and that is, when it comes sa spirituality or spiritual father, walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos, ang Ama lamang. Ang Panginoong Isus, bagamat siyang source, through Him, we receive the Zoe life from God the Father. Never na nagpatawag sa kanyang mga alagad na tawagin niyo akong Papa Jesus. Never. But there was a time na tinawag niya ang kanyang mga alagad, mga anak. Why? Because after giving them the breath, the life, the Zoe life, na dahil sa kanya, na-receive ng mga alagad niya ang Zoe life. Kaya nga sabi natin, si Jesus ay Father. Pero hindi siya ang God the Father. Kasi ang ibig sabihin ng Father ay source. Pagdating sa pananampalataya, yung father in faith o mother in faith, si Pablo, father in faith ni Timothy at ni Titus. Pero never na napatawag siyang, oy, tawagin mo ako, Timothy, Titus, na ako'y tatay niyo. Ha? Hindi siya napatawag na papa o daddy. Ang talagang legal na pwede nating tawaging tatay, yung tatay natin sa ating buhay na pisikal. At yung tatay natin sa langit, the Spirit Father. Bagamat kinikilala rin natin ng Father in faith ay Father, but we never call them Daddy or Tatay. Kasi sabi ng Panginoon, huwag niyong tatawagin ang sino mang tatay sa lupa sapagkat isa lang ang tatay sa langit. Kaya kung sino man ang tatawag sa kanyang, liban sa kanyang tatay sa lupa at liban sa tatay na nasa langit at tatawag na Daddy, wala pong gano'n na aral na tinuturo ang ating Panginoong si Kristo at maging ang banal na kasulatan. So yun ang ating katugunan, Bro Rasya. Okay. At dito bro, parang pasingit lang ng tanong. Dito sa John 13:33, kasi naalala ko to, merong nag-ano dito. Sabi dito, ni Jesus mismo, mga anak, Sige lang, go ahead. sandali na lang ninyo ako makakasama. So, yung pagtawag ni Jesus na mga anak, paano ba to, ano ba si Jesus dito bilang doon sa pagtawag niya ng mga anak, yung mga mananampalataya dito? So, paano ba to? Kasi lumalagay, ang trabaho kasi ng tatay, source, protector, provider. Lahat yun ginampanan ng Panginoong Isus sa kanyang mga alagad. At tama lang naman na tawagin niya yung kanyang mga alagad na mga anak kasi hindi lamang po siya ay big brother kasi sabi nga natin, the Father is in Him and He is in the Father. But that doesn't mean He is the Father. Yung pananampalataya na kanyang 12 alagad ay siya ang source. Kaya dapat lang naman na tumawag siya ng mga anak sa kanyang mga alagad. But never na napatawag siya sa kanyang mga alagad, mga anak ko kayo ha, ako tatay nyo. Ay hindi ganun ang Panginoong Isus. Rights niya na tawagin yung kanyang mga alagad kasi siya ang source ng lahat ng pananampalataya at maging ng source ng buhay na eternal ng kanya itong ihinga doon sa kanyang mga alagad. So, yun yung karapatan niya at sabihin natin, yun ang natural. But that doesn't mean na napatatawag siya bilang tatay. So, yun ang ating katugunan, Bro Rasya, na siya ay tatay, source ng faith at ng eternal life ng kanyang mga alagad. Okay, Kaya tatay siya. Okay, so final conclusion bro sa topic mo. Nawala ka, Bro Rasya. Okay, mga kapatid, nailatag ko pong mabuti ngayong gabi na ang ating Panginoong Hesus ay tatay
dahil siya ang ginamit ng Diyos na from the Father ang eternal life, but through Jesus Christ, we receive and we have now a quickened or made alive Spirit. Totoo po na ang tunay na Diyos at tunay na tatay ay walang ibang tatay kundi ang ating Diyos Ama. Pero hindi rin naman po natin binabaliwala ng ating Panginoong Hesus ayon sa propesiya ay tatay at tatay na pinagmulan na dahil sa Kanya na inihinga sa Kanyang mga alagad at dahil din sa atin na Kanyang Espiritu ay siya ho ay isang tatay. But we never call Him Father. Pero ito isang role niya nang ginampanan niya para sa atin. He is the source, He is the provider, and He is our protector. Kaya ngayong gabi, nawa, naging malinaw po sa atin ang pagiging ama ng Panginoong Hesus. Ulitin ko po, iisa lang ang Ama pagdating sa Espiritu, kundi ang ating Diyos Ama na nasa kalangitan. Magandang gabi po. Pagpalain po tayo ng ating Panginoong Diyos. God bless you po. God bless you po. Okay mga kapatid, so dyan nagtatapos ang podcast ni Bishop Iramis. So subaybayan nyo siya lagi dito sa Russia TV mga kapatid. Every Monday yan, 7 p.m. Magpo-post kami ulit ng bagong mga topics. So sa mga gustong mag-comment pa dito, sa mga magre-review, so huwag kayong mahiyang magtanong dyan dahil syempre sisikapin ni Bishop Iramis na sagutin pa ang inyong mga tanong after ng live na ito mga kapatid. So you can follow also Bishop Iramis kung gusto nyo magsuri sa CCC at dito din sa aking platform mga kapatid, Russia Vista. You can follow me. So maraming salamat. This is Admin Russia ng Russia TV and we're out. Yun, thank you bro. Oh. Oo, maganda din. Mm. Oh. Sige bro. God bless bro. God bless bro. Goodbye.